Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 341, Mahiwagang Babae. Hindi lamang ang palasyo sa kanyang harapan ay napapaligiran ng isang hindi nakikitang senseng boundary, maging ang mga pader ng palasyo ay pinatibay ng isang senseng boundary. Kahit na ang isa ay nasa dimensional space, hindi sila makakadaan sa mga pader na may sensing boundary. Sa madaling salita, kahit na makadaan ang dalaga sa invisible sensing boundary, kailangan niyang buksan ang gate ng lungsod kung gusto niyang pumasok sa palasyo. Kung bubuksan niya ang gate ng lungsod, tiyak na matutuklasan siya ng mga gwardya. Kaya, sa sandaling ito, nagtago si Xingju sa malayo at pinagmamasdan ang bawat kilos ng dalaga ng may pagkamausisa. Gusto niyang makita kung ano ang gusto nitong gawin at kung anong paraan ang gagamitin nito kung gusto nitong pumasok sa palasyo. Buzz. Sa sandaling ito, pinilipit ng dalaga ang kanyang palso at isang pitong kulay na panyo ang lumitaw sa kanyang kamay. Isa pa, may patong ng mahinang liwanag na umiikot sa panyo. Halata na hindi ito isang ordinaryong panyo, ngunit mas katulad ng isang cosmic artifact. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Xingju ay mayroong hindi maipaliwanag na pakiramdam sa loob ng panyo. Sa madaling salita, ito ay lubhang kakaiba. Swish. Biglang nagtaas ng braso ang dalaga at bumaril ang panyo sa hindi nakikitang sensing boundary. Pagkatapos, talagang isinama ito sa espasyo. Sa sandaling ito, kahit na ang invisible sensing boundary ay tila walang anumang pagbabago, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang muling lumitaw sa puso ni Xingju. Buzz. Sa sandaling iyon, ang binibini ay humakbang ng malaki at walang kabuluhang naglakad patungo sa spirit formation. Pagkatapos, dumaan siya sa spirit formation na parang wala siyang dinadaanan at pumasok sa hanay ng spirit formation. Kaya ganyan. Dahil ba sa kapangyarihan ng isang espesyal na cosmic artifact? Hehe. Matapos mapansin ang sitwasyong ito, tumawa si Xingju. Pagkatapos, tumalikod siya at tumalon papunta sa sensing boundary mula sa ibang direksyon. Pagkatapos nito, dahan-daang ibinuka ng dalaga ang kanyang palad, at ang kakaibang pitong kulay na panyo ay natunaw mula sa hindi nakikitang hadlang at damapo sa kanyang kamay. Pagkatapos noon, ibinato muli ng dalaga ang panyo sa palasyo sa kanyang harapan. Nang magsanib ang panyo sa dingding, humakbang ang dalaga patungo sa pader ng lungsod. Sa pagkakataong ito, dumaan talaga siya sa pader at hindi siya napansin ng daan-daang sundalong War Emperor sa paligid ng palasyo. Habang si Xingju ay namamangha sa mahiwagang kapangyarihan ng panyo, hindi tumigil ang kanyang katawan. Sa pagliko ng kanyang katawan, dumaan siya sa dingding at pumasok sa palasyo. Ito ay dahil talagang curious si Xingju tungkol sa layunin ng batang babae sa pagpasok sa ipinagbabawal na lugar ng Sacred Den Race, at ang kanyang premonition ay nagsabi kay Xingju na tiyak na mayroong isang bagay na lubhang mahalaga sa loob. Sa napakagandang pagkakataon na nasa harapan niya, natural na hindi ito palalampasin ni Xingju. Ito talaga. Matapos dumaan sa dingding, nagulat si Xingju nang matuklasan na hindi ito isang marangyang bulwagan. Ito ay talagang isang kuweba. Ang mga bato ng kuweba ay madilim na pula sa kulay, at isang kakaibang liwanag ang umiikot sa loob nito. Bukod dito, ang kuweba na ito ay lumawak pababa, at ang ilalim ay hindi makita. Sa sandaling ito, nakatayo rin ang dalaga sa kuweba, kinukuha ang pitong kulay na panyo na sumanib sa sensing boundary. Gayunpaman, sa sandaling ito, naramdaman din ni Xingju na wala siyang magawa. Walang mapagtataguan sa gayong hubad na kuweba. Kung magpapatuloy ito, hanggat lumingon ang dalaga, matutuklasan niya ang pagkakaroon nito. Hoy, nagkataon lang, walang magawa, si Xingju ay nakayanan lamang ang sarili at batiin ang dalaga na may bahagyang walang kahihiyang ngiti. Sino ta? Ang pagbati ni Xingju ay naging sanhi ng panginginig ng dalaga sa takot. Kaagad pagkatapos, bigla siyang tumalon pabalik, at kasabay nito, isang napakagandang longbow ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang longbow ay isang kumikinang at translucent na asol, na parabang ito ay ginawa mula sa isang kumikinang at translucent na hiyas. Napakaganda nito, at mayroong isang layer ng napakalakas na enerhiya na umiikot dito. Ito ay malinaw na isang high-rank treasure tool. Higit pa rito, isa itong high-rank treasure tool na mas mataas pa sa kalidad kaysa sa Starlight Silver Ring. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Xingju ng high-rank treasure tool na may ganoong kalidad. Bakit ka nandito? Sa sandaling ito, nakilala rin ng dalaga si Xingju. Nang makita ng dalaga na si Xingju iyon, agad na lumuwag ang kanyang kinakabahang ekspresyon, at nagtanong siya na nalilito. Ako, ngayon lang kita nakita sa syudad at gusto na kitang batiin. Kung tutuusin, maituturing tayong magkakilala. Ngunit sino ang nakakaalam na ikaw ay maglakad ng napakabilis? Walang tutulong dito. Who asked me to be so enthusiastic, kaya hanggang dito na lang kita hahabulin. Sa huli, hinabol kita hanggang dito. Sa pagsasalita ng iyon, anong ginagawa mo dito? Mukhang hindi ka galing sa Sacred Bill Clan, right? Nakikita iyon, tumawa si Xingju. Puff, sinong kakilala mo? Gayunpaman, bilang tugon sa mga salita ni Xingju, ang binibini ay pumulupot sa kanyang mga labi at malamig na sumagot. Kung gusto mo akong sundan, pagkatapos ay sumunod ka sa akin. Huwag mong gawing napakaganda. Huwag. Bakit ka sumisigaw ng malakas? Sinusubukan mo bang akitin ang mga tao sa labas? Patuloy nang umiti si Xingju.
Habang nagsasalita siya, hindi niya maiwasang ituro ang labas ng kuweba. Bastard, ika na pervert at torpe. Bakit ko ba nakilala ang isang tulad mo? Binabalaan kita. Huwag mo akong sundan. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Pagharap sa pilyong si Xingju, malamig na ngumuso ang dala. Pagkatapos, lumokso siya, naging isang sinag ng liwanag, at mabilis na lumipad patungo sa kailaliman ng yungib. Hehe, hindi kita susundan dahil lang sa sinabi mong wag na. Saka hindi ba ako mawawalan ng mukha? Gayunpaman, sa pagharap sa banta ng binibini, si Xingju ay hindi natakot kahit kaunti. Sa isang malaking hakbang, siya rin ay naging isang sinag ng liwanag, na gustong sundan ng binibini sa mas malalim na kuweba. Sa pagkakataong iyon ay napakabilis ng takbo ng dalaga. Parang gusto niyang paalisin si Xingju. Gayunpaman, para kay Xingju, na may napakahusay na movement martial skill tulad ng Imperial Wind Technique, imposible para sa dalaga na paalisin siya. Habang palalim ng palalim ang kanilang dalawa, sa wakas ay lumitaw ang kakaibang enerhiya sa kailaliman ng kuweba. Nang makalapit sila, nagulat si Xingju nang matuklasan na ito ay isang malaking pasukan ng Spirit Formation. Naniniwala ka ba na papatayin talaga kita kapag sumulong ka pa? Pagdating pa lang nila sa entrance, biglang huminto ang dalaga. Sabay hawak ng kaliwang kamay niya sa busog, at hinailan ng kanang kamay niya ang kawalan. Ang isang madilim na asul na liwanag na arrow ay pinalapot. Sa loob ng light arrow, naramdaman ni Xingju ang isang puwersa na mas malakas kaysa sa starlight energy. Buzz! Mag-ingat ka. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang natuklasan ni Xingju na may biglang tumalon mula sa Spirit Formation. Kasabay nito, nagdala ito ng nakakatakot na puwersa at mabangis na inatake ang dalaga. Ang gayong nakakatakot na puwersa ay talagang mula sa isang high-grade War Emperor. Time-space. Ang lakas ng isang high-grade War Emperor ay hindi dapat maliitin. Kung tatamaan siya ng ataking ito, tiyak na nasa panganib ang buhay ng dalaga. Sa ganoong mahalagang sandali, hindi nagatubili si Xingju na gamitin ang kanyang heaven rank martial skill, time-space. Buzz. Sa sandaling ito, ang madilim na pulang kuweba ay agad na naging madilim na asul na espasyo. Higit pa rito, ang hampas ng palad ng War Emperor ay pinabagal ng ilang beses, maging ito sa bilis o lakas. Swoosh. Sa paalala ni Xingju, agad na nag-react ang babae. Nagmamadali siyang tumalikod at ipinutok ang isang palaso sa figure na sumusugod sa kanya. Bang! Ang palaso at ang palad ay nagbanggaan, na agad na nagdulot ng napakalakas na alon ng enerhiya. Ang napakalakas na alon ng enerhiya ang nagtulak sa dalaga na umatras. Gayunpaman, ang kakaiba ay nang umatras ang dalaga, napaatras din ang matanda sa impact. Sa sandaling ito, walang malaking agwat sa pagitan ng high-grade War Emperor at mid-grade War Emperor. Ano ang nangyayari? Sa sandaling ito, ang hitsura ng figure ay sa wakas ay nakuhanan ng mga mata ni Xingju. Ito ay talagang isang maputi ang buhok na matanda. Bukod dito, nakasuot siya ng puting damit na may nakaukit na gintong lang. Galing talaga siya sa Sacred Dan Clan. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mukha ng matanda ay puno ng pagtataka. Halatang nagulat siya na nalabanan ng dalaga ang kanyang atake. Hindi na siya banggitin, pati ang binibini ay nagulat. Dati, ipinakita na ng matanda ang buong lakas ng isang high-grade War Emperor. Gayunpaman, nagawa siyang labanan ng matanda hanggang sa tabla. Paanong hindi siya magugulat? Ang dahilan kung bakit nangyari ang ganitong sitwasyon ay natural dahil sa time-space na ginamit ni Xingju. Sa time-space na ito, si Xingju ang controller. Maaari niyang pigilan ang lakas ng isang tao kung gusto niya. Kaya niyang sugpuin ang mga mas malakas kaysa sa kanya at patayin ang mga mas mahina kaysa sa kanya. Ito ang takot ng isang heaven rank martial skill. Ang isang miyembro ng Demon Refinement Race ay talagang naglakas loob na pumasok sa ipinagbabawal na lugar ng aking Sacred Dan Clan. May lakas ng loob ka. Sa sandaling ito, napataas ang kilay ng matanda at malamig na sinabi sa dalagang nasa harapan niya. Ano? Demon Refinement Race. Siya ay talagang miyembro ng Demon Refinement Race. Pagkatapos marinig ang mga salita ng matanda, si Xingju ay nagpakita ng gulat na ekspresyon. Bagamat noon pa man niya alam na ang background ng dalaga ay hindi simple, hindi akalain ni Xingju na magiging miyembro siya ng Demon Refinement Race. Kehe, simula nung nakita mo ako, parang itikom mo na lang ang bibig mo. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi nakaramdam ng pagkagulat o takot ang dalaga dahil nakita ng matanda ang kanyang pagkakakilanlan. Sa kabaligtaran, pinananatili niya ang isang kalmado at walang takot na hitsura. Buzz. Maya-maya pa, marahang iwinagayway niya ang kanyang manggas at isang malalim na asul na liwanag ang bumungad sa kanyang katawan. Nang mawala ang liwanag, nagkaroon na ng malaking pagbabago ang hitsura ng dalaga. Sa sandaling ito, tuluyang nawala ang magaspang na damit na suot ng dalaga. Sa halip, nakasuot siya ng cute na asul na maikling palda. Sa ibaba ng palda ay isang pares ng makatarungan at kaakit-akit na mahabang binti. Sa kanyang mga paa ay isang pares ng asul na bolt na kumikislap sa liwanag ng bituin. Ang kanyang kaliwang kamay ay may hawak na malalim na asul na busog, habang ang kanyang kanang kamay ay nakasuot ng guwantes na kumikislap na may mahinang liwanag. Ang kanyang mahabang kulay rosas na buhok ay nakatali sa dalawang makakapal na nakapusod. Ang matataas na nakapusod ay nagpamukha sa kanya na medyo pilyo at cute.
Bagamat ang likod ng dalaga ay nakaharap kay Xingju at hindi niya makita ang mukha nito, sapat na ang kanyang maselang figure para sabihin kay Xingju kung gaano katanji ang binibini sa kanyang harapan. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 342, Pagpupulong ng 3,000. Ang Demon Refinement Race ay tunay na naaayon sa pangalan nito. Gayunpaman, kung ikukumpara sa maselang figure ng babae, si Xingju ay mas naaakit sa nakasisilaw na mataas na uri ng treasured na armas na suot niya. Napansin ni Xingju na maging ang cute na maikling palda, ang boto sa kanyang mga paa, o kahit na ang guwantes sa kanyang kanang kamay, lahat sila ay mga nangungunang treasured na armas. Munting babae mula sa Demon Refinement Race, siguradong malaki ang bibig mo. Mukhang kailangan kong ipaalam sa iyo kung gaano kitapat ang Sacred Peel Clan ko. Sa sandaling ito, ang elder mula sa Sacred Peel Clan ay tumingin sa batang babae mula sa Demon Refinement Race at malamig na sinabi. Sabay buka ng palad niya at may lumabas na sparkling peel sa kamay niya. Ito ay talagang isang heaven grade peel. Swoosh. Nang makita ito, hindi maiwasang magbago ang ekspresyon ni Xingju. Biglang lumukso ang kanyang katawan at naging isang sinag ng liwanag na bumaril patungo sa matanda. Kasabay nito, ang nagninangning na enerhiya ng starlight ay pumaligid sa matanda at binomba siya. Ito ay dahil alam ni Xingju na talagang hindi niya maaaring hayaang lunukan ng matanda ang tableta. Kahit na naabot na niya ang Intermediate War Emperor at ang kanyang lakas ay tumaas ng husto, hindi niya mapanatili ang time-space ng masyadong mahaba. Kung nilunok ng elder ang heaven grade peel, kung gayon ang lakas na pinigilan niya ng napakahirap sa time-space ay tataas muli. Sa oras na iyon, magkagulo silang dalawa. Swoosh 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 swoosh. Kasabay ng paglansad ni Xingju ng isang kidlat na pag-atake sa elder, hinayla din ng batang babae mula sa Demon Refinement Race ang kanyang busog at binaril ang ilang dark blue energy arrow sa elder. Bukod dito, ang bilis niya ay talagang mas mabilis kaysa kay Xingju. Little girl, masyado ka pang walang karanasan. Gayunpaman, sa pagharap sa pincer attack ni Xingju at ng babae, hindi natakot ang elder. Tumalon siya paatras at kasabay nun ay nasa bibig na niya ang tableta sa kamay niya. Buzz. Hu. Gayunpaman, nang pumasok ang tableta sa kanyang bibig, ang katawan ng matanda ay nagsimulang magbuga ng puting chi. Ang chi ay parang unos na umiikot sa katawan ng matanda. Sa sandaling ito, ang lakas ng matanda ay talagang tumaas ng ilang beses. Break. Matapos magbago sa ganoong estado, ang matanda ay sumuntok pasulong, na nabasag ang mga pag-atake mula sa punishment execution technique at ang dalaga mula sa Demon Refinement Clan. Damn it can actually increase my strength in an instant. Anong klaseng peel ba yan? Naging seryoso ang ekspresyon ni Xingju habang nakatingin sa matandang lalaki ng Sacred Peel Clan, na napapalibutan ng puting unos. Hindi niya akalain na ang heavenly grade peel ay maipapakita ang mga epekto nito ng napakabilis. Mas mabilis pa ito kaysa noong ginamit niya ang Soul Eruption. Hoy! Tumalikod ka, haharapin ko itong matandang ito. Nang makaramdam ng pag-aalala si Xingju sa sitwasyon sa kanyang harapan, muling umalangaw ang boses ng binibini mula sa Demon Refiner Tribe. Nang lumingon si Xingju, natigilan siya ng matuklasan na may isang layer ng malalim na asol na liwanag na nananatili sa kanyang katawan. Higit pa rito, ang kanyang lakas ay tumaas din ng malaki kumpara sa dati. Hindi talaga simple ang mga sinaunang angkan. Nang matuklasan niya ang pagbabagong ito, hindi napigilan ni Xingju na mapangiti sa pag-asa. Dati, umasa si Xingju sa Soul Force ng Spirit Eater Clan para maliitin ang mga eksperto sa parehong antas. Gayunpaman, si Xingju ay palaging interesado sa mga espesyal na kakayahan ng iba pang mga angkan ng mga sinaunang angkan. Ngayon, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Xingju na makita ito. Higit pa rito, hindi alintana kung ito man ay ang Sacred Peel Clan o ang Demon Refiner Tribe, ang kanilang natatanging diskarte sa pakikipaglaban ay hindi binaygo si Xingju. Hoy, bakit hindi ka umaatras? Sinusubukan mo bang mamatay? Nakikitang ayaw umatras ni Xingju, muli siyang hinimok ng binibini mula sa Demon Refiner Tribe. Girl, hindi mo siya kaya mag-isa. Magtulungan tayo. Gayunpaman, kahit na muli siyang hinimok ng binibini mula sa Demon Refiner Tribe, hindi pa rin kumikibo si Xingju. Sa halip, itinoon niya ang matalim niyang tingin sa matandang lalaki mula sa Sacred Peel Clan. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Xingju ay puno ng kalupitan. Kahit na ang binibini mula sa Demon Refiner Tribe ay tumaas ng malaki, hindi pa rin ito sapat para harapin ang matandang lalaki mula sa Sacred Peel Clan na mag-isa. Bukod dito, ang time-space ay hindi maaaring tumagal ng masyadong mahaba. Sa ngayon, kailangan niyang mabilis na talunin ang matandang lalaki mula sa Sacred Peel Clan. Kung hindi, silang dalawa pa rin ang matatalo. Kaya, sa sandaling iyon, nagpa siya si Xingju na huwag nang itago ang kanyang lakas at ihayag ang kapangyarihan ng Spirit Eater Clan. Ito ay dahil ang lakas ng matanda ay tila wala sa tuktok ng Sacred Peel Clan, at ang binibini mula sa Demon Refiner Tribe ay mas walang karanasan. Bagamat silang dalawa ay mula sa mga sinaunang angkan, maaaring hindi nila makilala na si Xingju ay mula sa Spirit Eater Tribe mula sa kanyang Soul Explosion. Higit pa rito, kahit na makilala nila na si Xingju ay mula sa Spirit Eater Tribe, wala silang masyadong pakialam sa sandaling iyon. Pagkatapos ng lahat, ang pagpasok sa mga ipinagbabawal na lugar ng Sacred Peel Clan ay isang krimen na may parusang kamatayan.
Anong yabang na salita? Gusto kong makita kung anong mga paraan ang mayroon ka para labanan ako. Sa sandaling iyon, biglang umungal ang matandang lalaki mula sa Sacred Pill Clan. Pagkatapos, sa isang paglukso, bumaril siya patungo kay Xingju nang may nakakatakot na bilis. Kasabay nito, ang malalakas na pag-atake ay namuo sa kanyang palad. Bagamat hindi pa siya dumarating, ang malakas na pressure ay lumalapit na kay Xingju. Gayunpaman, sa harap ng napakalakas na pag-atake, biglang ipinikit ni Xingju ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, nagsimulang umikot sa loob ng kanyang katawan ang daloy ng kaluluwa na matagal na niyang hindi naramdaman. Buzz. Nang dumating ang malakas na palad ng matanda, isang itim na soul force ang biglang lumabas sa katawan ni Xingju. Tinakpan nito ang kanyang paligid at dahan-daang umangat na parang itim na apoy. Bang! Tumama ang palad at agad na kumalat ang madilim na pulang enerhiyang alon. Pinalipad ng malakas na puwersa si Xingju. Yung tanga. Nang makita na si Xingju ay nataman, ang binibini mula sa Demon Refinement Clan ay nagdikit ang kanyang mga ngipin habang ang isang walang awa na ekspresyon ay lumitaw sa kanyang cute na mukha. Pagkatapos, hinawakan niya ang longbow sa kanyang kaliwang kamay gamit ang kanyang kanang kamay at isang maliwanag na liwanag ang namuo sa kanyang mga kamay. Tinatakpan ang langit. Whoosh 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 whoosh. Nang bitawan niya ang kanyang kanang palad, hindi mabilang na dark blue light arrow ang bumaril. Sa napakaraming magaan na espada, agad nilang pinunan ng higit sa kalahati ng espasyo at bumaril patungo sa elder ng Sacred Dan Clan, na nasa gitna ng mga ripples ng enerhiya. Bang 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 bang. Ilang mga light sword ang patuloy na binomba ang energy ripple. Ang hindi mabilang na malalakas na ripple ng enerhiya ay tumaas sa espasyo-oras. Ang malakas na ripples ng enerhiya ay naging sanhipan ng pag-iba-iba ng space-time. Huff huff huff. Naayos na ba? Sa sandaling ito, humihingal ng husto ang dalaga mula sa Demon Refinement Clan. Umasa siya sa longbow sa kanyang kamay upang suportahan ang kanyang katawan habang ang kanyang mga mata ay balisang nakatingin sa umuusok na enerhiyang alon. Maliwanag, ang nakakatakot na pag-atake noon ay nagdulot ng malaking pasanin sa kanya. Buzz. Gayunpaman, isang puting figure ang biglang lumitaw sa loob ng malalim na asul na enerhiya sa sandaling ito. Bukod dito, sumugod na ito patungo sa binibini mula sa Demon Refinement Clan. Mamatay. Ito ang elder mula sa Sacred Pill Clan. Gayunpaman, ang kanyang damit ay sira-sira at ang kanyang aura ay hamina ng husto. Gayunpaman, imposible para sa binibini mula sa Demon Refinement Clan na makaiwas sa isang tadong pag-atake mula sa napakalapit na distansya. Sa wakas ay bumalatay sa mukha ng dalaga mula sa Demon Refinement Clan ang takot at gulat nang harapin niya ang paparating na pag-atake. Ang pag-atake na iyon mula noon ay nakaubos na ng malaking halaga ng kanyang lakas. Sa sandaling ito, ang kanyang lakas ay hamina ng husto. Kung matatanggap niya ang pag-atakeng iyon ng direkta, malamang na mawalan siya ng buhay. Sweep ang sword into a shield. Gayunpaman, isang figure ang lumitaw sa harap ng dalaga na parang multo sa kritikal na sandaling ito. Kasabay nito, ang hindi mabilang na maitim na mga imahe ng espada ay tumakip sa lugar at ganap na natakpan ang binibini. Rumble rumble rumble. Ang elder mula sa Sacred Pill Clan ay walang awa na itinapat ang kanyang palad sa sword shield na nabuo ni Xingju. Gayunpaman, ang gayong malakas na pag-atake ay nagdulot lamang ng bahagyang panginginig ng kalasag ng espada. Hindi ito bumagsak. Ang biglaan at hindi inaasahang pagbabagong ito ay naging sanhi ng labis na pagkaalarma ng elder mula sa Sacred Pill Clan. Mamatay. Gayunpaman, habang ang elder mula sa Sacred Pill Clan ay labis na nagulat, ilang dark black energy light owl ang bumaril patungo sa kanya. Higit pa rito, ang bawat light owl ay naglalaman ng sobrang nakakatakot na kapangyarihan. Sa sandaling ito, ang mga light owl na ito ay tinatakan na ang lahat ng kanyang mga ruta sa pagtakas. Sa ganoong kalayuan, mas nahirapan siyang umiwas. Bang 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 bang. Huff huff huff. Matapos dama po ang ilang energy cone sa elder ng Sacred Pill Clan, agad silang naging mga kumpol ng itim na apoy na bumabalot sa elder. Sa sandaling ito, mabilis na bumagsak ang aura ng matanda, at ilang sandali pa, tuluyan na itong nawala. Sa sandaling ito, nagsimula na ring maglaho ang apoy na bumabalot sa kanyang katawan. Nang tuluyang mawala ang itim na apoy, nagulat ang dalaga mula sa Demon Refinement Clan nang matuklasan na nawala rin ang elder mula sa Sacred Pill Clan. Buzz. Matapos ang matanda mula sa Sacred Pill Clan ay patayin ni Xingju, ang malalim na asul na espasyo ay marahas na gumalaw bago ito mawala. Sa sandaling ito, bumalik si Xingju at ang binibini sa madilim na pulang kuweba. Plop. Huff 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 huff. Sa sandaling ito, bahagyang umindayog ang katawan ni Xingju bago siya walang lakas na bumagsak sa lupa. Nahulog din sa gilid ang Blades of Azura sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, napakaraming magaspang na hangin ang inilalabas mula sa bibig ni Xingju. Binalot ng mainit na pawis ang kanyang buong katawan at ang spiritual armor na tumatakip sa kanyang katawan ay nagsimula na ring maglaho. Maging ang kapangyarihang ipinagpalit niya sa espiritual na pagsabog ay mabilis na nawawala. Ang backlash mula sa spiritual explosion ay natakpan na ang bawat bahagi ng katawan ni Xingju. Higit pa rito, marahil ay dahil ginamit niya ang time-space ng napakatagal, ngunit ang sakit na nakakagat ng buto ay mas matindi kaysa dati. Umabot pa sa puntong hindi na makagalaw si Xingju. Ha? Ibuka mo yung bibig mo.
Nang si Xingju ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tinitiis ang sakit, isang makatarungang kamay ang biglang lamapat sa kanyang bibig. Higit pa rito, mayroong isang tableta na may makapal na pabango ng tableta na nananatili sa loob nito. Isa talaga itong high-rank Earth Healing Pill. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 343, ang bawat isa ay nagpapakita ng mga kakayahang ito. Amo, hindi nagpapigil si Xingju. Ibinuka niya ang kanyang bibig at nilagok ang tableta. Pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang ayusin ang kapangyarihan sa kanyang katawan upang pinuhin ang tableta. Habang lumalaganap ang nakapagpapagaling na kapangyarihan, ang sakit na bumabalot sa katawan ni Xingju ay nagsimulang mabilis na mawala. Gayunpaman, ang kapangyarihan na naubos niya kanina ay bumabawi sa mas mabagal na bilis. Sa kabutihang palad, ang backlash ay hindi nakapinsala sa kanyang kaluluwa. Hoy, napakaganda ng espada mo, pressure artifact pa ito. Pero bakit hindi ko maramdaman ang ranggo nito? Nang maramdaman ni Xingju na gumaling na ang kanyang katawan, iminulat niya ang kanyang mga mata at natuklasan na nakaupo sa tabi niya ang batang babae mula sa Demon Refinement Clan. Niyakap niya ang kanyang Blades of Azura sa kanyang mga bisig, hinahangaan ang mga ito. Tila ang babaeng ito mula sa Demon Refinement Clan ay lalo na mahilig sa treasure artifacts. Huwag mo akong pakainin. Xingju ang pangalan ko. Pinandilatan ni Xingju ang batang babae at galit na sinabi. Sok, anong pangit na pangalan iyan? Hindi ito kasing ganda ng feed. Pero ang nakapagsalita kay Xingju ay ang pangalan niya, na sa tingin niya ay napaka-cool, ay tinawag talaga ng napakasama ng batang babae mula sa Demon Refinement Clan. Ako si Yao Xinyan, isang miyembro ng Demon Refinement Clan. Ngunit sa sandaling iyon, dagdag pa ng dalaga. Oh, Yao Xinyan. Bakit parang pangalan ng lalaki yan? Dahan-daang tumayo si Xingju at naglakad papunta sa gilid ni Yao Xinyan. Inagaw niya ang kanyang Blades of Azura at ngumiti ng pilyo. Kung ang pangalan ko ay parang lalaki, ang pangalan mo ay parang babae. Mabangis na sagot ni Yao Xinyan na nakapout. Malinaw na nagalit siya sa mga salita ni Xingju. Kehe, nagbibiro lang ako. Huwag mo kasing seryosohin. Oh, ano ba itong lugar na ito? Ngayong maituturing na tayong mga kasamang nakipag-away ng magkasama, hindi mo na kailangang itago ito sa akin, tama ba? Tumingin si Xingju sa dahan-daang umiikot na gate ng pagbuo ng espiritu at nagtanong kasama isang ngiti. Ba, sino ang kasama mo? Inilibot ni Yao Xinyan ang kanyang mga mata kay Xingju. Ito ang ipinagbabawal na lugar ng Sacred Dan Clan. May mga napakahalagang bagay na nakatago sa loob ng Spirit Formation Gate, at ang layunin ko sa pagkakataong ito ay ang mga bagay na ito. Hindi ko lang akalain na may magtatago pala dito sa Sacred Dan Clan. This is truly beyond my expectation. Sa pagkakataong ito, walang itinago si Yao Xinyan at nagpaliwanag kay Xingju ng totoo. Nang banggitin niya ang Sacred Dan Clan Elder, bakas pa rin sa mukha niya ang galit. Something precious. Ano nga ba ito? Pagkatapos marinig ang salitang precious, napukaw ang pag-usisa ni Xingju at nagtanong siya. Ang kakanyahan ng digmaan. Same time na binibigkas ni Yao Xinyan ang bawat salita. Ano? Ito ba talaga ang kakanyahan ng digmaan? Pagkatapos marinig ang mga salitang iyon, mas lalong namangha si Xingju. Nang marinig niya ang mga salitang Essence of War, ang unang pumasok sa isip ni Xingju ay ang Essence of March. Ito ay ang mahiwagang bagay sa Yufeng Pavilion na maaaring makatulong sa mga disipulo ng Yufeng Pavilion upang mabilis na madagdagan ang kanilang lakas. Kung pag-uusapan, malaki ang naitulong ng Essence of Martial kay Xingju. Noon, ang ikatlong antas ng Essence of Martial ay sobrang nakakatakot. Kung talagang may Essence of War, tiyak na mas makapangyarihan pa ito. Maaaring magkaroon pa ito ng hindi inaasahang epekto sa kanyang paglilinang. Nang maisip niya iyon, hindi mapigilan ni Xingju na maging excited. Ano? Alam mo talaga ang tungkol sa Essence of War. Pagkatapos makita ang reaksyon ni Xingju, ipinakita ni Yao Xinyan ng isang nagulat na ekspresyon. Nakita ko na ang Essence of Martial dati, pero hindi ko pa nakita ang Essence of War dati. Nakangiting sabi ni Xingju. Hindi ka talaga simple. Ang puwang na iyon kanina ay talagang nagawang sugpuin ang lakas ng isang high-grade War Emperor. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganoong kalakas na martial skill. At saka, ano ang itim na substance na iyon na lumabas sa katawan mo kanina? Tila may chi ng isang kaluluwa. At itong espada mo, napakalakas ng atake na inilunsad nito kanina. Hindi ito mas mahina kaysa sa isang mataas na uri ng kayamanan, baka mas malakas pa ito. Gayunpaman, hindi ko maramdaman ang grado nito. Napakaraming kakaiba sa iyo. Sino ka? Sa sandaling ito, matalim ang ekspresyon ni Yao Xinyan habang nakatitig kay Xingju ng matalim na tingin. Sino ako? Gusto mo ba talagang malaman? Hindi naman kinabahan si Xingju. Sa halip, ngumiti siya at sinabi, "Siyempre gusto kong malaman. Kung hindi, bakit kita tatanungin? Gayunpaman, kung ayaw mong sabihin sa akin, hindi kita pipilitin. Tutal, ngayon mo lang iniligtas ang buhay ko. Ako, si Yao Xinyan, ay hindi isang taong walang utang na loob. Dahil gusto mong itago ang iyong pagkatao, tutulungan kitang ilihim ito. Sa ganitong paraan, magiging pantay tayo." Sa sandaling ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Yao Xinyan habang nakangiting sinabi niya.
Itago mo itong sikreto bilang kapalit ng pagliligtas sa buhay ko. How dare you think of such thing? Nang makita ito, matinding pinandilatan ni Xingju ang nakangiting si Yao Xinyan. Gayunpaman, para kay Xingju, kung talagang handang tulungan siya ni Yao Xinyan na ilihim ito ang pinakamalaking tulong para kay Xingju. Dahil bago pa siya makapaghiganti, talagang hindi maihayag ni Xingju ang kanyang pagkakakilanlan bilang miyembro ng Soul Eater Clan. Ano pa bang gusto mo? Don't tell me gusto mong suklian kita ng katawan ko. Bata pa ako. Sa sandaling ito, ibinuga ni Yao Xinyan ang kanyang bibig at naglagay ng nakakaawa at nahihiyang tingin. Kalimutan ito. Isa ka lang immature na little girl. Hindi ako interesado. Inagat ni Xingju ang kanyang mga labi at sinabing. Habang nagsasalita siya, hindi niya maiwasang mapatingin sa dibdib ni Yao Xinyan. Shut up, you sex fiend. Naniniwala ka ba na hindi kita papatayin ng palaso? Hindi maiwasang mamula ang mukha ni Yao Xinyan nang makita niya si Xingju na nakatitig sa kanyang dibdib. Pagkatapos, malakas siyang umungol kay Xingju. Habang nagsasalita siya, inilabas niya ang kanyang malalim na asul na longbow at nag-anunsyo na para bang sisalakay talaga siya. Kehe, nagbibiro lang ako. Huwag mong seryosohin. Dahil nandito na tayo, dali-dali tayong pumasok. Tingnan ko kung ano ang itsura ng Essence of War. Ibinuka ni Xingju ang kanyang mga kamay at nagmukhang sumusuko habang nagsasalita siya ng nakangiti. The Essence of War is a very dangerous thing. Kung hindi ka natatakot mawala ng buhay, then follow me. Sinulyapan ni Yao Xinyan si Xingju, pagkatapos ay tumalon pasulong at naunang pumasok sa Spirit Formation. Swish. Nang makitang pumasok si Yao Xinyan, bahagyang ngumiti si Xingju. Pagkatapos, itinaas niya ang Blades of Azure sa kanyang kamay at lumipad patungo sa Spirit Formation Gate. Matapos dumaan sa gate ng Spirit Formation, natuklasan ni Xing Execution na sila ni Yao Xinyan ay pumasok sa isa pang layer ng kuweba. Walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng mga dingding ng kuweba at ng mga nasa labas. Gayunpaman, ang enerhiya na nagpapalipat-lipat sa itaas ng mga pader ay bahagyang naiiba. Gayunpaman, ang kuwebang ito ay ilang daang beses na mas malawak kaysa sa mga nasa labas. Higit pa rito, mayroong hindi mabilang na mga crisscrossing passage sa loob ng kuweba, kaya ang lupain ay medyo komplikado. Kakaiba, bakit walang palatandaan ng Essence of War? Tumingon-lingon si Yao Xinyan sa medyo walang laman at crisscross na kuweba, at isang kinakabahang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Upang makapunta rito, si Yao Xinyan ay gumugol ng maraming pagsisikap. Una, nalaman niya ang lokasyon ng Essence of War ng Sacred Peel Clan, pagkatapos ay gumugol ng maraming oras sa lungsod upang mahanap ang eksaktong lokasyon ng Essence of War. Sa huli, nakakuha pa siya ng kayamanan na maaaring dumaan sa anumang hadlang sa clan, kaya naman nakapasok siya sa lugar na ito. Higit pa rito, nakatagpo siya ng isang elder ng Sacred Dan Clan kanina at muntik na siyang mawalan ng buhay. Kung wala lang dito, malaking kawalan. Hoy, girl, dito ang daan. Ngunit sa sandaling iyon, mahinang nagsalita si Xingju sa kanya, pagkatapos ay naglakad patungo sa isang kuweba sa kanan. Nang marinig ang mga salita ni Xingju, nagulat si Yao Xinyan. Pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan, mahigpit niyang sinundan si Xingju sa kailaliman ng kuweba. Ang kasalukuyang soul force ni Xingju ay lubhang matalas. Hindi pa banggitin ang mga anyo ng buhay, hanggat ginamit ni Xingju ang kanyang buong lakas, maaari pa siyang makakita ng isang static na bagay. Matapos makapasok sa kuweba, pinalawak ni Xingju ang kanyang soul force hanggang sa limitasyon. Matapos itong palawakin, nagulat si Xingju nang makitang napakalaki ng kuweba sa ilalim ng lupa. Ngunit ang pinakakinakabahan kay Xingju ay ang hindi mabilang na napakalakas na anyo ng buhay sa loob. Higit pa rito, marami sa kanila ay nasa grupo. Maliwanag, sila ang Essence of War na binanggit ni Yao Xinyan. Sa sandaling iyon, ang direksyon na pinili ni Xingju ay ang may pinakamababang halaga ng Essence of War. Bukod dito, mas nakakalat sila. Dahil hindi niya alam kung anong uri ng kapangyarihan ng Essence of War, naramdaman ni Xingju na mas mabuting pumili muna ng isang Essence of War para subukan ito. Huhuhu. Ngunit hindi nagtagal pagkatapos niyang sumulong, bigla siyang huminto dahil may napakalaki at kakaibang anyo ng buhay sa hindi kalayuan sa kanya. Ang katawan ng anyong buhay na ito ay madilim na pula, at ang hugis nito ay katulad ng sa tao. Gayunpaman, ang katawan nito ay hindi isang pisikal na katawan, ngunit mas katulad ng isang kaluluwang katawan. Gayunpaman, ang madilim na pulang gas ay unti-unting tumataas, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na ito ay isang tao na gawa sa apoy. So ganito ang hitsura ng Essence of War. Hey, tingnan ko kung ano ang kaya nito. Sa sandaling ito, si Yao Xinyan, na sumusunod sa likod ni Xingju, ay natuklasan din ng Essence of War sa hindi kalayuan. Nang walang anumang pag-aalinlangan, iginuhit niya ang kanyang busog gamit ang kanyang kaliwang kamay at hinayla ang walang laman gamit ang kanyang kanang kamay, nagpaputok ng isang malakas na asul na liwanag na arrow patungo sa Essence of War. Huhuhu. Ang asul na arrow ng liwanag ay naglalaman ng napakalakas na enerhiya. Habang lumilipad ito sa napakabilis na bilis, hindi lamang ito nagdulot ng nakakatalam na tunog ng hangin, nagdala din ito ng maputlang-puting daloy ng hangin. Para itong asul na kometa na gumagapang sa kalangitan. Ito ay medyo napakarilag. Putok.
Yao Xinyan ay napakatumpak. Nang walang anumang sorpresa, ito ay tumama sa Essence of War. Kasabay nito, isang malalim na bughaw na enerhiyang bagyo ang agad na bamalat, na bumabalot sa lugar kung saan matatagpuan ang Essence of War. Oo, tagumpay. Sa pagtingin sa mga alon ng enerhiya na nawala na, ipinakita ni Yao Xinyan ang isang kalugod-lugod na ekspresyon. Pagkatapos, gumawa siya ng malalaking hakbang patungo sa lokasyon ng Essence of War. Pau, huwag kang pumunta dyan. Ngunit nang tumayo si Yao Xinyan at susugod na sana, mahigpit na hinawakan ng kamay ni Xingju ang pulso ni Yao Xinyan at hinayla siya pabalik. Sa sandaling ito, ang mga tingin ni Xingju ay napuno ng solemnidad habang tinitingnan niya ang mga alon ng enerhiya. Diyos ng Digmaan Azura, Kabanata 344, ang pangalan ko ay Yao Xinyan. Kuhuhu. Biglang tumaas ang isang layer ng dark red gas mula sa deep blue energy ripple. Ang maitim na pulang gas ay parang apoy na dahan-daang bumangon. Ilang sandali pa, tuluyan na nitong nilamon ang malalim na asol na enerhiyang alon. Pagkatapos, nagsimulang magkondens ang maringgol na dark red gas. Sa sandaling ito, muling lumitaw ang war essence sa paningin ni Xingju at Yao Xinyan. Gayunpaman, nagbago ang aura nito. Tila mas mahina ito kaysa dati, at nakatitig ito kina Xingju at Yao Xinyan ng may mabangis na mga mata. Talagang natiis nito ang atake ko. Sa pagtingin sa war quintessence sa malayo, ipinakita ni Yao Xinyan ng isang nabigla na ekspresyon. Siya ay lubos na nagtitiwala sa lakas ng kanyang cosmic artifact. Sa kanyang mga kalaban sa parehong antas, halos walang sino man ang makakalaban sa kanyang pag-atake at umatras ng hindi nasaktan. Gayunpaman, kayang gawin ito ng war essence sa harap niya. Ito ay sapat na upang ipakita kung gaano kalakas ang war essence. Sa sandaling ito, nakaharap sa war essence sa hindi kalayuan, kahit si Yao Xinyan ay nagpahayag ng maingat na ekspresyon. Buzz. Sa sandaling ito, ang war essence ay biglang naglabas ng kakaibang tunog. Pagkatapos, isang maringgol na dark red gas ang tumakip sa langit at idiniin pababa kina Xingju at Yao Xinyan. Bukod dito, ang bilis nito ay napakabilis. Ang siksik na aura na ito ay war chi. Nasa tamang oras. Sa pagharap sa paparating na pag-atake, sumigaw ng malakas si Xingju at nagpakita ng isang nasasabik na ngiti. Pagkatapos, naikuyom niya ang kanyang kamao at sumuntok. Ang isang katulad na malakas na war chi ay lumabas mula sa kanyang katawan at sumabog patungo sa war essence na may kapangyarihan na maaaring makapunit ng espasyo. Rumble. Dalawang maringgol na war chi ang nagbanggaan, agad na nagdulot ng marahas at napakagandang energy ripple. Ang dark red energy ripple ay parang isang bulkan na sumasabog, kung saan-saan at patuloy na kumakalat. Buzz. Biglang sumabog ang energy ripple. Kasabay nito, isa pang malakas na dark red war chi ang sumabog kay Xingju at sa iba pa. Bukod dito, ang pag-atake na ito ay mas malakas kaysa sa nauna. Xingju, hindi natin siya hahayaang magpatuloy sa pag-atake. Maaapektuhan nito ang density ng war aura nito, at ang epekto ng pagsipsip ay lubos na mababawasan. Bigla silang binalaan ni Yao Xinyan nang mapansin niyang naglunsad ng panibagong pag-atake ang war essence sa kanilang dalawa. Kung ganoon, mabilis ko lang matatapos ang laban. Swish. Sa ilalim ng babala ni Yao Xinyan, biglang lumundag ang figure ni Xingju. Pagkatapos, siya ay naging isang streak ng liwanag at bumaril patungo sa nalalapit na war chi. Kasabay nito, mahigpit na hinawakan ni Huang Xiaolong ang Blades of Azure gamit ang dalawang kamay. Habang patuloy na dumadaloy ang enerhiya sa mga blades, ang madilim na lilang ibabaw ng Blades of Azure ay nagsimulang maglabas ng mga daloy ng madilim na enerhiya, nakahawig ng isang itim na espadang apoy na dahan-dahang umangat sa hangin. Break mo na ako. Ang bilis ng pagpapatupad ay napakabilis, kasama ang bilis ng war chi. Sa isang kisap mata, nakarating na si Xingju sa harap ng war chi. Sa isang marahas na pagindayog ng kanyang kanang braso, ang Blades of Azure sa kanyang kamay ay nag-iwan ng isang madilim na anino habang sila ay laslas pababa. Boom! Cuff! 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 Madaling hinati ng head-on slash ni Xingju ang war chi sa dalawa. Isang malalim na daanan na nabuo ng war chi ang lumitaw sa harap ni Xingju. Bukod dito, sa ilalim ng mabilis na bilis ni Xingju, lumitaw din ang war essence sa hindi kalayuan sa kanya. Mamatay. Biglang kumislap ang figure ni Xingju at nawala sa isang iglap. Nang muli siyang lumitaw, nasa likod na siya ng war essence. Kasabay nito, ang Blades of Azure sa kanyang kamay ay bumagsak sa war essence ng may nakakatakot na enerhiya. Bang! Habang dumaan ang madilim na arco ng Blades of Azure, ang war essence ay talagang hinati ni Xingju sa dalawa. Ang dalawang bahagi ng katawan ng war essence ay naging ilang hibla ng siksik na madilim na pulang gas na umikot sa isa't isa. Sa huli, sila ay nabuo sa isang pill-sized object na umaagos kasama ng war chi. Haha, ito ba ang totoong anyo ng war essence? Anong siksik na war chi? Nang makita ito, nagpahayag si Xingju ng isang kalugod-lugod na ekspresyon. Agad niyang hinawakan ang war essence sa kanyang kamay. Bukod dito, sa sandaling ito, nararamdaman ni Xingju ang makapangyarihang war chi na nilalaman sa totoong anyo ng war essence. Kahit na mag-cultivate siya ng ilang araw, hindi niya magagawang paikliin ang ganoong kasiksik na war chi. Hindi pwede. Talagang nagtagumpay ka ng ganoon lang.
Sa sandaling ito, dumating si Yao Xinyan sa tabi ni Xingju. Sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay puno ng bakas ng hindi makapaniwala. Dapat malaman na ang liwanag na araw na ipinutok niya kanina ay napakalakas. Kahit na ang gayong malakas na pag-atake ay hindi nagawang makapinsala sa asensya ng labanan. Gayunpaman, ang isang casual na welga mula sa punishment execution ay matagumpay na nasugatan ito. Paanong hindi siya magugulat? Hey, girl. Sa totoo lang, hindi ang katawan mo ang hamarang sa pag-atake mo. Noong tatama na sana ang light arrow mo, ginamit nito ang war chi sa katawan nito para harangan ito. Nabigla ito ng nauna kong pag-atake. Bago pa ito makapag-react, dumaan na ang atake ko sa katawan nito. Kaya natural na madali, nakangiting kampante si Xingju. Ibig mong sabihin na ang depensa ng bagay na ito ay talagang hindi malakas. Sa kabaligtaran, ito ay napakahina. Hanggat nahuhuli ko ito ng biglaan, madali itong mapatay. Tanong ni Yao Xinyan na may seryosong ekspresyon. Oo, dapat ganoon. Dahil ang pag-atake ko ay hindi nakaranas ng maraming pagtutol. Nakangiting sagot ni Xingju. Kehe, kung ganun, madali lang. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, nagpahayag si Yao Xinyan ng isang napakasayang ngiti. Buzz. Ngunit noong nag-uusap sina Xingju at Yao Xinyan, biglang umalangaw ang kakaibang tunog sa hindi kalayuan sa kanilang dalawa. Paglingon nilang dalawa, laking gulat nilang dalawa nang may tatlong war essences na papalapit sa kanila habang nag-uusap sila. Kehe, simula ngayon, ang war essences ay pag-aari ng sinumang pumatay sa kanila. Ano sa tingin mo? Sa pagtingin sa war essences na patuloy na lumalapit sa kanilang dalawa, lumingon si Yao Xinyan at tumawa habang kinakausap si Xingju. Fair and reasonable. Siyempre. Nakangiti si Xingju habang tinatango ang kanyang ulo, na nagpapahayag ng kanyang pagsang-ayon. Whoosh. Nang umalangaw ang mga salita ni Xingju, ang figure ni Yao Xinyan ay biglang naging isang sinag ng liwanag at bumaril patungo sa tatlong war essences. Ang kanyang bilis ay hindi mas mabagal kaysa kay Xingju. Illusory arrow. Nang si Yao Xinyan ay hindi nakalayuan sa tatlong war essences, bigla siyang huminto at nagpaputok ng isang light arrow sa kalangitan. Ang kapangyarihang nakapaloob sa magaan na arrow na ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa mga nauna. Bukod dito, naglalaman din ito ng hindi maipaliwanag na pakiramdam na hindi mailarawan ni Xingju. Ito ay. Sa sandaling ito, nabigla si Xingju nang makitang nawala ang liwanag na arrow sa hangin. Gayunpaman, sa lugar kung saan ito nawala, naramdaman ni Xingju ang isang mahiwagang pagbabago. Buzz. Matapos mawala ang light arrow ni Yao Xinyan, nagsimulang maglunsad ng malakas na strike ang tatlong war essences patungo kay Yao Xinyan. Nang ang tatlong esensya ng labanan ay nag-interweave sa isa't isa, ang kanilang momentum ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Buzz. Whoosh. Gayunpaman, sa sandaling inilunsad ang tatlong pag-atake, ang espasyo kung saan nawala ang liwanag na arrow ay biglang kumikislap. Pagkatapos, hindi mabilang na maliliit na light arrow ang bumaba mula sa langit at sabay-sabay na bumaril sa katawan ng tatlong war essences. Buzz. Pagkatapos, ang mga katawan ng tatlong war essences ay nagkawatak-watak sa sandaling ito. Hindi lamang iyon, kahit na ang mga pag-atake na inilunsad ay talagang naging isang tipak ng gas at pinagsama-sama, sa wakas ay bumubuo ng tatlong madilim na pulang globo. Hehe, ngayong tatlo na ako, hindi na ako magtitimpi. Iwinagayway ni Yao Xinyan ang kanyang braso at ang tatlong war essences ay lumipad sa kanyang kamay. Ngunit ang ikinagulat ni Xingju ay pagkatapos na pumasok sa kanyang kamay ang tatlong war essences, si Yao Xinyan talagang ibinuka ang kanyang bibig at nilunok ang tatlong war essences ng walang pag-aalinlangan. Buzz. Matapos makapasok ang tatlong war essences sa katawan ni Yao Xinyan, kahit si Xingju ay naramdaman ang pagbabago sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, tila nag-improve ng husto ang kanyang aura. Wow, sobrang komportable. Ang mga war essences ay talagang tumutugma sa kanilang pangalan. Nakakapagpalusog talaga sila. Biglang-bigla, tamad na iniunat ni Yao Xinyan ang kanyang baywang, pagkatapos ay binigyan ng pilyong ngiti si Xingju. Para bang ipinakikita niya ang mga bunga ng kanyang pagkapanalo. Sak, girl, tatlong war essences na lang. Mag-ingat ka na baka makakuha ka pa. Swoosh. Sa harap ng panunokso ni Yao Xinyan, ngumiti si Xingju ng pilyo, pagkatapos ay kumislap ang kanyang figure patungo sa kailaliman ng kuweba sa napakabilis na bilis. Sinong takot sa'yo? Nang makita ito, pinulupot ni Yao Xinyan ang kanyang mga labi at hinabol si Xingju, ayaw na madaig. Matapos malaman ang kahinaan ng war essences, sinimulan ni Xingju at Yao Xinyan na gumamit ng sarili nilang mga espesyal na pamamaraan para manghuli ng war essences sa kuweba. Habang silang dalawa ay baliw na nangangaso, ang libu-libong war essences sa kuweba ay hinabol nilang dalawa sa loob lamang ng ilang araw. Naka-cross-legged sina Xingju at Yao Xinyan. Parehong napaliligiran ng makapal na dark red gas ang katawan nila. Sa sandaling ito, ang kanilang mga aura ay nakarating na sa high-grade war emperor. Sa loob lamang ng kalahating buwan, sumulong sila mula sa intermediate grade war emperor tungo sa high-grade war emperor. Kung ito ay malalaman, yaong mga masusing legal inang sa loob ng mga dekada o kahit na daan-daang taon upang maabot ang antas na ito ay magagalit na sila ay magsusuka ng dugo at mamatay. Siyempre, ang gayong tagumpay ay pawang salamat sa war essences.
Kung wala ang tulong ng War Essences, kahit na naipakita ni Xingju ang Soul Devouring Art sa pinakamataas na epekto nito, kakailanganin niya ng hindi bababa sa 1 hanggang 2 taon upang maabot ang antas na ito. Sa madaling salita, sa pagkakataong ito, si Xingju ay nakinabang ng malaki dahil sa kanyang pagkamausisa. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 345, Breakthrough na naman. Huhu, ang galing. Nakalusot na rin ako sa wakas. Biglang bumukas ang mga nakapikit na mata ni Yao Xinyan. Pagkatapos, tuwang-tuwa siyang tumalon-talon. Kitang-kita ang saya sa puso niya. Hey, pwede bang tumahimik ka? Hindi naging madali para sa akin na i-build up yung emotions ko, pero sinira mo yun bigla. Sa sandaling ito, dahan-dahang iminulat ni Xingju ang kanyang mga mata at inilibot ang kanyang mga mata kay Yao Xinyan, na tumatalon sa tuwa. Puff. Anong emosyon? Emotion ang tawag dito. Hindi ka ba masaya na nakalusot ka sa high-grade War Emperor? Napapout si Yao Xinyan sa kanyang bibig at galit na sinabi. Good. Ito ang tinatawag mong emosyon. Inilahad ni Xingju ang kanyang mga kamay at umaktong parang ayaw niyang makipagtalo sa kanya. Halos araw-araw ay nakikipag-away si Xingju kay Yao Xinyan. Ngayon, mayroon na siyang malinaw na tugon, na magkusa na sumuko. Pero girl, sa parehong oras, kailangan ko talagang magpasalamat sa'yo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako makakarating dito, at hindi ako makakalusot sa high-grade War Emperor. Biglang sinabi ni Xingju kay Yao Xinyan na may tame-time na ekspresyon. Ang pasasalamat ni Xingju ay naging dahilan ng pagkagulat ni Yao Xinyan. Malinaw, hindi siya sanay sa biglaang pagiging magalang ni Xingju. Hehe, di ba sabi mo magkasabay tayo sa iisang bangka, mga tipaklong nakatali sa iisang lubid? Sa ganoong intimate relationship, hindi tama na maging magalang ka sa akin. Nakangiting sabi ni Yao Xinyan, na isa ring lalaki. Hehe, ninakaw na namin ang essence ng kuwebang ito. Kung alam ito ng Holy Peel Clan, hinding-hindi nila tayo mapapatawad. Sa sandaling ito, dahan-dahang tumayo si Xingju, lumingon at ngumiti kay Yao Xinyan. Kung tutuusin, ito ay isang kayamanan na ginamit nila upang gumawa ng isang tableta. Kaya, dapat tayong umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon upang maiwasan anumang hindi inaasahang pangyayari. Hindi pinabulaanan ni Yao Xinyan si Xingju. Sa halip, tumanggo siya ng masunurin. Ang pambihirang masunurin niyang tingin na ito ay medyo nakakaakit. Maya-maya pa ay nagmamadaling tumayo ang dalawa at umalis. Sa tulong ng kakaibang epekto ng 7 kulay na panyo, ligtas na umalis si Xingju at ang dalawa pa sa sangay ng Sacred Dan Clan. Dumiretso si Yao Xinyan sa Demon Refinement Tribe habang si Xingju ay dumiretso sa Fenghuami City. Sa paglalakbay na ito, orihinal na gustong tulungan ni Xingju si Wang Yanran na makapasok sa Sacred Peel Clan, ngunit hindi niya inaasahan na makilala niya si Yao Xinyan, ang maswerteng bituin na ito, na hindi direktang tumulong sa kanya na maabot ang mataas na antas ng War Emperor realm. Dahil dito, hindi na kailangang maghintay pa ang Azura Palace. Nang bumalik si Xingju sa Fenghuami City, tinipon niya si Elder Kang, Elder Feng, Xiaolong, Uncle Pan, Su Liner, Leopard King at ang iba pa para uminom ng buong puso. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagsasama-sama at pakikipaglaban ng magkatabi, ang mga taong ito ay naging napakalapit na sa isa't isa, parang pamilya. Hahaha, ito ay mahusay. Hindi ko inaasahan Master, Xiaolong at Leopard King na nakapasok sa War Emperor realm, at ang Heroic Emperor ay pumasok sa Mid-Grade War Emperor realm. Ito ay talagang magandang balita. Sa sandaling ito, si Xingju ay napuno ng pananabik nang marinig niya ang balitang ipinadala sa kanya. Dahil masyado siyang abala sa mga nakaraang bagay, napabayan ni Xingju ang lakas ni Xiaolong, Leopard King at ng iba pa. Ngayon, pagkatapos makipag-chat sa kanila, nalaman niya na ang lakas ng lahat ay tumaas pagkatapos makapasok sa Grand Sky Domain. Sina Elder Feng, Xiaolong at ang Leopard King, na na-stock sa high-grade Working Realm sa loob ng maraming taon, ay nakalusot sa War Emperor realm. Para naman sa Heroic Emperor, nakapasok na siya sa Mid-Grade War Emperor realm. Kahit na ang numero 1 henyo ng Boundless Sea, si Uncle Pan, ay nakarating sa mataas na antas ng Working Realm sa loob ng ilang taon. Kahit na ang kanyang lakas ay tinatakan ng ama ni Xingju, naapektuhan nito ang kanyang talento. Gayunpaman, napakahanga para sa kanya na maabot ang ganoong antas sa loob lamang ng ilang taon. Mula dito, makikita na ang reputasyon ni Uncle Pan bilang ang numero 1 henyo ng Boundless Sea ay hindi nararapat. O tama, nasaan ang Heroic Emperor? Ano ang pinagkakaabalahan niya? Bakit wala pa siya? Sa sandaling ito, tumingin si Xingju sa bakana ng palasyo at nagtatakang nagtanong. Logically speaking, kanina pa sila nag-uusap. Kahit na may apurahang bagay ang Heroic Emperor, dapat ay nakarating na siya ngayon. Ganito, Xingju. Ilang araw na ang nakalipas, nalaman namin na ang isang lungsod na may sinaunang teleportation array ay isusubasta sa gitna ng Grand Sky Domain. Ang kapangyarihang nagmamay-ari ng lungsod na iyon ay lumiit nitong mga nakaraang taon, at gusto nilang umalis sa gitna ng Grand Sky Domain upang lumaban sa panloob na rehiyon. Sa makatuwid, ang panimulang bid para sa lungsod na iyon ay hindi masyadong mataas. Sa kasalukuyan, ang ating Azura Palace ay may lakas na makapasok sa gitna ng Toireng Sky Region.
Sa makatuwid, ang Heroic Emperor ang kakatawan sa ating Azura Palace upang pumunta doon at magbid para sa lungsod na iyon sa isang iglap. Bagamat ang lungsod na iyon ay medyo sinaunang, isa pa rin itong magandang pagpipilian para sa ating Azura Palace na pumasok sa gitna ng Toiring Sky Region. Dati, dahil nakatutok ka sa pagsama kay Yanran, hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol dito. Ngayong naisip ko ito, medyo matagal nang nawala ang Heroic Emperor, at dapat ay bumalik na siya kaagad. Nang marinig ang tanong ni Xingju, nakangiting nagpaliwanag si Old Fang. Napakaraming bagay ang nangyari sa panahong ito. Nasa panig ko talaga ang langit. Matapos marinig ang mga salita ni Elder Fang, si Xingju ay nasa sabik. Matagal ng plano ni Xingju na pumasok sa gitna ng Grand Sky Domain, at kapag naabot na niya ang Advanced War Emperor Realm, magagawa niya ito kaagad. Sa pagkakataong ito, gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para sabihin sa lahat ang tungkol dito para mapag-usapan nila ito ng detalyado. Hindi niya inaasahan na habang siya ay abala kay Wang Yanran, si Elder Fang at ang iba pa ay nakahanap na ng pagkakataon na kumilos. Ito ay nagligtas sa kanya ng maraming oras. Bang! Palace Master, masamang balita. Sa sandaling ito, ang pinto ng palasyo ay biglang bumukas. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nagmamadaling tumakbo, at ang kanyang mukha ay puno ng gulat. Anong nangyari? Sabihin mo sa akin. Nang makita ni Xingju at ng iba pa ang lalaking ito, hindi nila maiwasang sumimangot. Ang lalaking ito ay ang elder na namamahala sa Communication Palace sa Fenghuami City. Para siyang nagmamadali, malaki ang posibilidad na may nangyaring malaki. Si Lord Yinghuang. May nangyari sa sinaunang lungsod. Kinakabahang sabi ng lalaki. Sa pagkakataong ito, ang Yinghuang ay nagdala ng sapat na kapital para lumahok sa auction. Handa silang sakupin ang sinaunang lungsod sa isang iglap. Kahit na ang sinaunang lungsod ay matatagpuan sa gitna ng Grand Sky Domain, hindi ito isang maunlad na lugar. Sa makatuwid, ang lahat ay naging maayos, at sa wakas ay nakuha nila ang kontrol sa sinaunang lungsod. Gayunpaman, sino ang mag-aakala na pagkatapos na sakupin ng Yinghuang ang sinaunang lungsod, isang paksayon na tinatawag na Sect of Dragon at Tiger ang biglang nanguna sa isang hukbo patungo sa Grand Sky Domain. Hindi lamang nila kinuha ang sinaunang lungsod, nakuha pa nila ang Yinghuang at ang iba. Nagbanta pa sila sa Azura Palace na magbabayad ng malaking ransom para sa kanila, kung hindi, papatayin nila ang lahat ng mga eksperto ng Azura Palace. Bang! Ang sekta ng Dragon at Tigre ay nanliligaw sa kamatayan. Matapos pakinggan ang kwento ng lalaki, biglang tumayo si Xingju at dinurog ang mesa sa harapan niya. Isang di nakikitang layunin ng pagpatay ang pinakawalan sa kanyang katawan, at kitang-kita ang galit sa kanyang puso. Xingju, ikaw. Narating mo na ang Advanced War Emperor Realm. Sa sandaling ito, nabigla ang matanda sa kapangyarihan na ipinakita ni Xingju. Hindi lamang siya, ngunit ang lahat ay tumingin din kay Xingju nang may pagtataka. Ha? Nang marinig ang tanong ng matanda at ng iba pa, tumanggo si Xingju bilang pagsang-ayon. Tapos, maikling sinabi niya sa kanila ang tungkol sa pakikipagtagpo niya kay Yao Xinyan at kung paano siya nakapasok sa ipinagbabawal na lugar ng Sacred Pill Clan. Haha, ang swerte mo talaga. Hindi mo lang nakilala ang babae ng Demon Refinement Clan, nakapasok ka pa sa bawal na lugar ng Sacred Pill Clan. Ang War Essence na iyon ay isang mahalagang tableta ng Sacred Pill Clan. Ito ay palaging binabantayan ng husto, at iilan lang ang nakakaalam ng lokasyon nito. Hindi ko inaasahan na makakahanap ka ng butas sa pagkakataong ito. Haha, good. Matapos makinig sa kwento ni Xingju, tuwang-tuwa ang matanda. Hindi lamang ang matanda, kundi lahat ng naroroon ay nagpahayag din ng hindi may tatagong kagalakan. Ang Advanced War Emperor ay isang pag-iral na pinakamalapit sa War Emperor Realm, at talagang naabot ni Xingju ang antas na ito sa napakaikling panahon. Paanong hindi sila matutuwa? Sa sandaling ito, kumpara sa pananabik ng lahat, ang mukha ni Xiaolong ay puno ng espesyal na emosyon. Ito ay pag-asa at pag-asa, na para bang bigla na lang siyang nakakita ng liwanag pagkatapos na makulong sa isang madilim na lambak sa mahabang panahon. Dahil naabot mo na ang antas na ito, ipapaubaya ko na sa iyo ang mahalagang gawaing ito. Ito rin ay isang magandang pagkakataon upang ipaalam sa mga iba't ibang kapangyarihan sa gitna ng Toiring Sky Region na ang Azura Palace ay hindi isang pushover. Tumingin ang matanda kay Xingju at nakangiting sinabi, "Huwag kang mag-alala, ipapaalam ko sa kalokohang Dragon Tiger Sect na iyon ang tunay na lakas ng Azura Palace. Ipapaalam ko sa kanila ang kahihinatnan ng pakikialam sa Azura Palace." Sa sandaling ito, isang malakas na layunin ng pagpatay ang muling lumitaw mula sa mabangis na mga mata ni Xingju. Pagkatapos nito, pinangunahan ni Xingju ang isang grupo ng mga eksperto ng Azura Palace sa sinaunang lungsod. Sa pagkakataong ito, partikular na hiniling ni Xingju si Xiaolong at ang Thunder Leopard King na sumama sa kanya, habang ang iba ay nanatili sa Fenghuami City. Sa sandaling ito, isang malaking piging ang ginaganap sa pangunahing palasyo ng sinaunang lungsod. Daan-daang War Emperors ang nagiinuman at nakikisaya sa pagtatanghal ng mga dilag sa gitna ng palasyo. Napakasigla ng kapaligiran. Sa gitna ng palasyo, may kakaibang haliging liwanag. Isang lalaking puno ng dugo ang nakatali sa liwanag na haligi. Ang taong ito ay ang Heroic Emperor. Gayunpaman, ang aura ng Heroic Emperor ay napakahina sa sandaling ito, at siya ay nakatulog ng mahimbing.
Haha, kuya, kailangan kong magpasalamat sa iyo sa pagkakataong ito. Hindi ko inaasahan na ang Azura Palace ay napakayaman. Kung tayo ay magbibid ng lantaran, ang aking Evil Wind Pavilion ay hindi makakapantay sa kanila. Gayunpaman, ang aksyon ni kuya ay talagang nangingibabaw. Hindi lamang ito nagligtas sa amin ng maraming pera, ito rin ay nagpahirap sa Azura Palace ng isang malaking kawalan. Ito ay talagang kasiya siya. Sa sandaling ito, isang matangkad at payat na lalaki na may goatee at nakatagilid na kilay na may ngiti sa labi. Nakapagtataka, ang lalaking ito ay isa ring Intermediate War Emperor. Siya ang master ng Evil Wind Pavilion, na malapit na kapangyarihan. Siya ang pinakamalaking katunggali ng Azura Palace sa auction ng sinaunang lungsod. Gayunpaman, natalo siya ng Azura Palace sa mga tuntunin ng mga mapagkukunang pinansyal. Kaya naman, napuno siya ng puot. Gayunpaman, ang dating pinuno ng kapangyarihan sa sinaunang lungsod ay isa ring high-grade war emperor. Sa makatuwid, hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Gayunpaman, pagkatapos ibigay ang lungsod sa Azura Palace, mabilis siyang humingi ng tulong sa kanyang sinumpaang kapatid, ang pinuno ng Dragon Tiger Sect, Marshal Dragon.